Narito po tayo ngayon sa Quezon City X or QCX Museum kung saan sisilipin po natin ang mga iniwang gamit ng legendary actress na si Miss Charito Solis. Matunog po ang kanyang pangalan ngayon dahil sa isang pelikulang inuugnay sa kanya at sa namayapang si Pepsi Paloma. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hello, I'm Froilan Miranda. I'm in charge of the museum here at the QCX. And this is the first phase of our plan to have a new museum to be constructed here soon. About Philippine cinema. About Philippine cinema. Honoring the icons of the movie industry. Yes. So dito nyo makikita ngayon ng mga maibalik ang dating ganda ng Philippine film industry through museum. Oo, ganda. Yeah, this tikbalang owned by Mountain Raquenes and mga Baktotoy. Sila yung nagpahiram sa amin dito. Ginamit natin sa Shake, Rattle and Roll. This is the actual frozen lady, si Maha Salvador. Oh, saan to? I don't know kung saan nila ginamit yan. Pero dati puti yan eh. Yan ang nila Baktotoy. And this is Mulawin, yung costume ni Mulawin. And never the history ni Machete. Oh, the famous. Yeah, kaya siya nakaganito kasi baka may makita inside. And itong mga alien. Kasi sino ba to? Si Gardo ba to? Si Cesar? Yan si Cesar. Itong Cesar Montano Machete, guys. This is the first one. Oh. Tapos, pero yung sa ibaba, hindi ko alam kung how is it. Ito. Kasi, diyan nag-ikot kasi yung kwento. Sige na nga, pakita natin. Diyan kasi nag-ikot ang kuwan. Pakikita sa dali lang siya. Ganun lang siya. Wala naman pala. Fake. Itong alien na to, sino to? Ayan, mga alien lang na ginamit lang sa props lang sa movie. Puro mga alien nun, guys. Oo. Ito rin si Togo. Sino naman si Togo? Isa ata sa mga movie actor noong araw, hindi ko na rin ata inabutan. Saan dami niya pa rito mga mga posters, paintings, Tina Delia, Rason. Erap. Yan. Tita Charito. Yes. Yan, mga painting niya. Nora ng Bulaklak ng City Jail. Mga original to na mga poster. Yes, mga original poster yan. Tapos ito kay Eddie Garcia. Dito pa rin right now. Tsaka yung mga old cameras, yung editing machine, mga narito pa rin. Tsaka mga tripod. Tapos ito yung mga awards. Yes, lahat. Marami yan na dinonate sa amin. Kay Joseph, kay Ma'am Butch, Anson Roa, Eddie Garcia, Pablo Gomez, Oropesa, si Elizabeth Oropesa. Lahat, marami. Mostly, pinadala nila rito yung iba na kanilang mga trophy. Tapos, Urian, Philippine Academy, lahat. Marami, iba-iba. So, inaayos pa namin right now para ma-inventorium properly para pag-display. Gaano kalaki ho itong gagawin yung museum? This 600 square meter, up and down. This is all the props that we use noong mga panahon na nakalimutan na ata ng mga tao. So we have to bring back to them the memory that what we had. Bali, ito yung nila, mga description how this thing comes out. Ito yun. Golden age of cinema, no? Ito yung mga ginamit na props. Yes. During the golden age of cinema. Pinagsama-sama nila dito sa installation. Ayun yung first na suot ni Vilma, yung Darna costume niya. Ito yung sinuot ni Vilma Santos as Darna. Ayan din yung kay Leopoldo Salcedo na sapatos. Some of the description kasi nakalimutan ko na dahil hindi na. Ayan, kay Cristala, yung boots ni Cristala.
the final scene bago siya binaril sa Himala. Ito yung suot niya, no? Oo. Ni Elsa. Oh, ni Elsa, yes. Di ba? Oo, ito dito, yung scene niya. ito yan. Yan, yung scene na yan. Yan ang Kabarusan. ginamit niyang damit. Ate Guy. Himala. A classic movie. Kasama natin ngayon ang pamangkin ni Tita Chato, si Jenny Chongco. Jenny, welcome. Hello. Welcome to my channel. Salamat sa pag-imbita. Nakakatuwa naman at narito ka para pag-usapan natin yung history ng iyong tita. Parang anak-anak rin niya, no? Yes. Nung maliit pa lang ako, talagang namulat na ako na naandun siya palagi. Oo. At saka lahat ng, let's say, sasabihin niya sa akin, anong gusto mo? Gusto ko mag-ballet. So, ang gagawin niya, bibilhan niya ako ng outfit talaga, complete yun. Tapos sabi niya, mag-lesson ka ng ballet. So, I took lessons na siya yung sponsor ko ballet, parang ganun. Oo. Tapos, nung lumaki ako, nakita niya yung inclination ko as a singer. Since my dad is also a professional singer, he belongs to the group Tionco Brothers. Yes. Okay, dad mo yun. Yes, dad ko yung nasa gitna, si Emil Tionco. So, mga icons din yan, ha? So ngayon, nakita niya, maliit pa lang ako, sasabihin niya, Jeannie, kanta. So sasabihin ko naman, okay. Pero ang gusto ko, tinutungtong ako sa lamesa. So iaakyat niya ako sa lamesa, bibigyan niya ako ng kordon ng plancha. Yun yung microphone ko. And then she would always ask me to sing a Burt Bacharach song. Yun ang favorite song. Ano niya? Musician. Yung mga This Guy's in Love with You. So, I was mga siguro 5 years old that time. Kinakanta mo na yung Burt Bacharach at 5 years old? Yes, kasi at 3 daw, siya din ang nagkukwento sa akin. Alam mo ba, nung 3 years old ka, nakakaham ka na and meron ka ng konting words na nasasabi. So sabi niya sa akin, kaya doon ko nakita talagang singer ang babagsakan mo. And then eventually, nakikita niya sa mga school, I'm masyado kong active talaga sa school plays. So, naging Snow White ako. Okay. Yung mga damit niya na ginamit, let's say, sa shooting, na hindi na niya gagamitin. Siyempre, yung mga artista, one-time, lang yan, no? Gamit, pina-repair niya dun sa kanyang mananahe para yun yung isuot ko sa school play. So, nanood siya ng school play ko. She's very supportive, no? And then, nung lumaki na ako, sabi ko, tita, talagang gusto kong kumante, no? Sabi niya sa akin, hindi, magtapos ka ng pag-aaral mo. But then, I was really stubborn. And coming from my mother, sabi niya sa akin, mana ka sa tita mo, stubborn. Ano ginawa mo? So, ako naman, sabi kong ganon, I really idolized her so much. Kaya, kumbaga, sabi ko, tita, pwede ba akong mag-artista? Ayan na, nako. So sabi niya sa akin, hindi. Iyan ang ayokong gawin mo. Hindi ko pinapangarap sa iyo na mag-artista ka. Though meron ng mga nakakaay na mga direktor, kasi sa mga parties niya, may mga direktor din na yung naandun sa bisita niya hanggang sa, there was one time si Carlo J, sabi kay tita, Chato, gustong kuning artista yung sa isang film ko. Sabi ni tita sa kanya, hindi. Mataray siya talaga. I mean, ganun siya magsalita. Hindi. Diretsahan. Diretsahan. Kumbaga, hindi na siya na beating around the bush. Basta direct to the point. Oo, ganun siya. Even sa akin, ganun din siya. So, sabi niya, wag na, hindi, ayoko. Let's talk about yung beginnings ni Ma'am Chato. Anong naaalala mo? Anong recollection mo rito? Paano siya nagsimula sa showbiz? Kasi ito, mga kwento na lamang to na mami ko, sa akin. Nagsimula ang tita ko kasi, parang, kung hindi ako nagkakamali, pinsan niya yung direktor sa LVN. Ngayon, may
bagong search for Niña Bonita, ininganyo siya na mag-screen Audition. test. Oo. Kasi nung araw pala, kailangan may screen test ka. Parang, parang audition. Nung nakita siya ni Doña Sisa, yun, nagustuhan na siya agad. So, right away, wala nang kumbaga, yun na agad. Siya na talaga. And I think she was 18 years old at time. So, yun ang first niya? Yes. Niña Bonita. Launching movie niya yun? Launching movie niya yun. Tapos? Pagkatapos yun na, nagtuloy-tuloy na siya, LVN, na siya, baby, parang ganon. Kasama na niya sila Nida, which nauna sa kanya si Nida. Nauna sa kanya. Star na noon si Nida. So, nung time niya, siya naman yung ginugroom to be the star. Drama agad yung... Drama, mga heavy drama. Mga heavy drama na siya talaga. Palagi kong nakikita yan kasi nakapost yan Which doon one? sa kanyang... Lahat yan, lahat ng mga pictures na yan, Oo. nakalagay yan sa isang kwarto niya. Na naandun din lahat ng mga awards niya. Oo. Sa isang malaking stante yung mga awards niya. Tapos nakapalibot yan sa wall, nasa wall siya. Ayan, yan yung trophy na yan. Ano yan? This is famous, no? This is the famous trophy. Ito yung she won for the best actress sa Emily. This one. Emily, ang title ng movie. Yes, the Ayan title. guys, so yan ang famous award niya. Sa recollection mo, Jenny, ilan ang mga famous niya? Naku, ang Hindi lang isa yun, I'm dami. sure, no? Oo, kasi bukod sa best actress, meron pa siyang mga supporting. Yeah, the Igorota. Igorota. This one sa Yan, the sa Ampulubi. Oo. Ito yung original poster, international release ng Pulubi. Medyo sexy siya dyan, ha? Sexy siya dyan. Oo. Medyo daring, ha? Tsaka yung sa Igorota, she's the first ata na Asia's Best Actress. Pati, siya yung unang Filipina to get the award for Asia's Best Actress. Oh, this is yung stage play na Larawan with Lolita Rodriguez. Yes. Famous pa ito. Siya Tapos din. Ito si Lolita. si Lolita, Ito si Ma'am, si Tita Charito, Chato. Ito, si Villanueva, Lorly. si Lorly, yeah. Lorly. Si Butch, Butch Aquino. Yes, Aquino, kapatid ni Ninoy. Yes, oo. I think the father of Jackie? Jackie. Aquino. Yeah, si Jackie Aquino. Ito yung nag-attention ng on character O bakit kanya itsura niya? On character din sa Wow! kuwan niya. Yung dun sa Ampulubi. Sa Ampulubi. Kasama niya si Eddie Garcia, Fred Galang. Sa awards night, in character talaga siya. I think so. Costume Because, eh. Ano din siya talaga, gusto niya kung ano yung niya. yun yung isusuot niya. Parang method actress. Yes. Yung ginamit niya ata ito sa Igorota. Ano yan? Yung wig niya sa Igorota. Dinudugtong niya sa wig. Oo, sa kuwan niya, sa buhok niya. Oo. Yeah, this is the famous na all sequence na I don't know kung saan niya ito ginamit, pero this was named here sa kuwan, sa Mowel Fan, sa museum na ito'y gamit talaga ni Charito. Ano napunta sa inyo yan? Yun, alam ni Jenny yung Jenny, paano kwento. napunta sa kanila? Kasi nung time na namatay na nga siya, wala nang tumitira dun sa bahay. So, yung panganay nilang kapatid, si Tita Carmen, nag-usap sila ng mother ko na i-donate sa Mowel Fund yung mga memorabilias niya. So ito galing sa inyo to? Sa kanya? Yes. Galing oo, yan sa galing kanya. kay Chato ito. Yung damit na ito, gown. Anong naalala mo rito sa damit na to? Actually, hindi ko na rin yan matandaan, no? Sa dami kasi nang nakikita ko mga damit niya. Hindi ko na rin, probably, nung napaka-sexy pa niya to, nung ginamit niya yan. Oo, kasi makuhan pa ito eh. Maliit. Maliit pa. Yes, Anong so. plano niyo rito sa mga iniwan ni Tita Chato? Well, for now kasi inaayos na namin, inorganize na namin lahat ng mga gamit na narito nga right now sa museum. Tapos, we'll just put them in a way na kanya-kanya sila. May Eddie Garcia, may Charito Solis, lahat ng mga icon. Mga gamit niya ata yun, but then walang specific
date kung kailan niya ginamit at kung saan niya ginamit yung shoes na yan. Guys, kasama natin ang best friend ni Miss Charito Solis, si Direk Nick Lesaso. Direk, Yes po. welcome po sa aking channel, Direk. Thank you po. Salamat po sa... Opo, ang dami po kasi mga viewers tayo, especially yung mga bagong henerasyon, ang gustong mas makilala kung sino ba si Charito Solis. Paano po kayo naging mag-best friend ni Ma'am Chato? Nung nasa Channel 4 ako ng ABS-CBN, I was doing a show for Boots Anson-Roa. Ngayon, marami ako dinidirect sa Channel 4. Nung malaman na lang namin na si Charito Solis babalik sa television. Kasi wala na sa pelikula. Babalik siya. So, nangangailangan sila ng director. On the day itself, na pumunta siya roon, pinatawag ako ng management. Nung pumunta ako, binuksan ko yung pinto, anak ng waiter, nakita ko. Anak ng puta, ang ganda. Si Charito, pink ang suot niya. At ang kanyang kulay, pink na pink. At hindi pa siya malaki, maliit. Ganda. Oh my God, ano nangyari? Sabi Starstruck kayo. Okay, direct. Sabi niya, kaya ka namin pinatawag dito, ganito nangyari. Meron ibang naka-assign na director. Ngayon, nang pumunta dito si Miss Chato, sabi niya, wala ba kayong ibang director dyan? Gusto ko lang makilala. So, pinanood ni Chato yung aking ginawang unedited na show. Nakita ni Chato yung pagkabusisi ko. Kaya sabi niya, yung director na yan, gusto ko yan. Gusto ko siya makilala. Yun ang umpisa namin. Naku, ang ganda ni Chato. Pink na pink at napakagandang babae. Diyos ko. At sikat na sikat siya noong time na yan. Oh my God! Yan ang peak na kasikatan. Goddess yan. Goddess. Kanya nga talagang saludo lahat sa kanya ngayon. Anyway, Nick, nakita ni Chato yung unedited show. Gusto niya ikaw ang director. Ikaw, gusto mo ba siya? Uy, naku, gusto ko po. Sabi ko kay Jimmy Navarro. Okay. So, doon kami nagsimula. Ang aming, ang ginawa kong unang, is Rashomon. Si Dindo Fernando, tsaka yung artistang English, kalimutan ko pangalan, tsaka siya, Tuni Gamboa. Ginawa ko yung show, nagustuhan nila. Magmula naging parang magkaibigan na kayo. Kaibigan kami. Kumbaga, bago mag-taping kayo mag-shoot, nakikita kaming dalawa lang sa kanyang bahay kung saan siya nakatira. Pinag-uusapan namin yung mga eksena. Maghapon yun, ha? So, seryoso siyang artista, gano'n, ha? Seryoso. Maghapon yun, magmula sa umaga hanggang gabi na uwi ko. Pag uwi ko, lasing na ako. Hanggang gabi yun, hanggang after dinner yun, hanggang alas 12. Umiinom din si Tita Chato? Umiinom din. Mahilig umiinom din. Pero, so, pinag-uusapan namin doon, kada eksena. Para sabi niya, pagdating sa shooting, ikaw ang Diyos, hindi kita papakialaman. Ganun ko. May respetuhan na kayong dalawa, no? Wala siya kay Bo. Paano mo i-describe direct yung samahan ninyo ni Ma'am Chato? Paano kayo nag-click dalawa? Ano meron? Hindi ko malaman, pero naging mabait siya sa akin. At saka at that time, wala siyang kotse. So ako ang driver niya, kasi siya pumunta. Ako ang bodyguard niya, ako ang director niya, ako saan siya kasama rin ako. Kaya pati si Fernando po, akala ni Fernando po, mag-sweetheart kami dalawa. Talaga? Oo. Kasi kahit saan pumunta si Chato, kasama ako. Ano nangyari sa amin? Hanggang saan naman, bumalik ulit sa pelikula si Chato, unti-unti, naging occupied na siya sa mga pelikulang ginagawa niya. Buti hindi kayo na-develop sa sobrang ganda ni Ma'am Chato. Meron akong... Tinatago niyo na? May tama ako. Tinatago niyo? Tinatago ko. Pinipigilan yung sarili niyo? At saka hindi pa ako noon, hindi pa malakas ang loob noon eh. Saka baka masira yung pagkakaibigan niyo, di ba? May risk no? Bakit nga ho ba hindi siya nagkaroon ng relationship na in public? Yung alam ng mga tao na meron siyang boyfriend o partner. Bakit gano'n? Nagkaroon siya ng hindi magandang experience sa pag-ibig. Yun between Chato and FPJ. Nagkaroon sila ng magandang pag-iibigan. Na ako, ang description ko doon, Romeo and Juliet kind of love situation. Na masyadong matindi. Marami nakakaalam yan. Bago niya nakilala si Tita Susan? Bago siya kinasal kay Susan. Wala pa si Tita Susan sa eksena. Ngayon, nung sila meron relationship na gano'n, ito naman si Rani siguro, nagkaroon ng pagkakataong,
may pagkaano rin yan, nagkaroon ng relationship with somebody. Or maybe date, something. Nalaman ni Chato. Nagalit si Chato. Nung magalit, ayaw niyang makita si Rani po. Hanggang sa one time, bumayag siya, pumunta si Rani po. The way Chato told me, nandun sa labas ng bakuran sa may pintuan, nakikiusap si Rani, sabi niya na makipagkita lang sa kanya, makipag-usap lang. So pumayag na si Chato, lumapit from bakuran, lumapit si Rani po kay Chato. Paglapit ni Rani po kay Chato, ang description sa akin ni Chato, binigyan niya sa kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, walang hinto. Talagang pinagsasampal niya. Sabi niya, naku, ba't mo ginawa sa akin ito, gano'n, etc. After that, hindi na sila nagkabalikan. Romeo and Juliet. Pero hindi nakalimutan ni Rani po si Chato. At hindi rin makalimutan ni Chato si Rani po. Sa buhay ni Chato, marami mga naging incidents. In fact, alam ko yung mga iba, ayoko na ito. Alam ko na naging sila. Naging sila. Pero bakit hindi siya nagkaroon ng parang talagang yung magiging kasama niya talaga ng pangmatagalan? Bakit hindi ganun? Probably she was really, siguro yung bang first love niya. Doon pa rin talaga. Doon pa rin talaga. Pero nagkaroon siya ng maraming relationships. Pero talagang siguro yun yung natatangi. Kaya maaring hindi siya nag-asawa. Ang hirap naman ang sitwasyon mo, Direk. Hindi ka ba nasasaktan pag nakikita mo yung mga gano'n? Hindi, ako yung naiinggit. Kung ako yung parang, alam mo naman, ang lukot naman ang buhay. At that time, ang tingin ko sarili ko, hindi ako gwapo eh. Nung malaman ko lang gwapo ako, later on eh. Dapat sinubukan mo. Kasi medyo payat ako nung dati, hindi mo mano. In other words, parang director ka lang. Hanggang friends lang. Pero magkaibigan kami. Doon, pagka magte-taping kami, o mag-iinuman kami sa bahay niya, pagka hindi ko na kayang, sabi niya, huwag ka nang magmaneho, huwag ka nang umuwi, dito ko na lang sa bahay ko matulog. Diyan ka sa sopa. Ha? Yan. Bibigyan ako ng unan, bibigyan ako ng kumot, huwag kang alis, diyan ka na. Bukas ka uwi, hindi ka pwede magmaneho. Natindihan mo? Parang gano'n yan, boss yan eh. O sige, okay, hindi na ako uwi. Madalas yung doon ako natutulog sa kanya. Kaya maraming nag-iisip na nagsisinungaling ako. Na meron kayong relasyon. Yun ang hinala ng iba. Palaging kasama ko siya. Pero si Tito Ronnie, saka si Tita Chato, naging magkaibigan din, eventually. Oo. Nung panahon ko, magkaibigan na sila. Magkaibigan na. In fact, kinikilatis nga ako ni Rani. Hindi kami magkakilala eh. Pumunta yan sa taping ko ng Salaghati kay Butang Roa. At aking assistant director ko si Bautista, sabi niya, director niya si Rani, bakit ka na dyan? Wala, gusto ko lang makilala. Ako, gusto ko rin siya makilala. Rani po siya. So, pumunta ako sa kanya, kipagkita ako, gano'n. Tapos, trabaho. Parang kinikilatis ako ng Rani. Sino ba itong nababalita akong palaging kasama ni Chato? Yun. Hanggang sa naging magkaibigan niya kami. Ni Rani. Isang mapaka-sarap magmahal na kaibigan. Oo, mabait na tao. Mabait na tao. So, going back to my question a while ago, bakit hindi na siya nagkaroon ng relationship? Ibig ko sabihin, yung past relationship niya na kinikwento mo, yun na naging reason kung bakit parang na-traumatize siya sa pag-ibig. Parang gano'n. Ewan ko lang kung maaring gano'n din. At saka, ewan ko ba? Ayaw niya na magseryoso. Parang gano'n. Ayaw na. Nagkaroon siya mga iba't ibang alam ko kung sino mga ibang... Okay, ito sagutin mo direct. Kasi dati, na-chismis yan. Malaking kwento yan na itong si Tita Chato at si Mayor Lacson ay nagkaroon ng affair. Ay, naku, napakamaling yan. Yan ang gusto kong i-correct talaga at kung pwedeng i-publish. Si Chato kasi, nung sila nagkagalit ni Rani po at ay naghiwalay, uminom ng madrox. So yung mga kaibigan niya, kasi mamatay kailangan siyang padoktor. Hindi siya pwedeng dalhin sa ospital. Kasi pag ospital, maraming mga press, etc., maraming ugong-ugong. So dinala siya sa Aurelio Hotel. Ang may-ari noon, sila Aurelio, na kaibigan ni Chato. So yung mga kaibigan niya, doon siya dinala. Alam niya ng pamangkin Bakit hindi sa ospital? Kasi matisismis, malalaman ng tao, mga press. Mga istorya yun, Oo, mga istorya, gano'n. This hindi malalaman. So kinuha siya ng kwarto roon, nobody knew. Okay. Doon siya ginamot, gabi-gabi, araw-araw ginagamot siya roon. Okay. Ngayon, eto na ngayon. Nung siya magaling na,
At siya pwede yung mga kaibigan niya ilalabas siya. Nung sila bumaba sa elevator, kasama yung mga kaibigan, ang daming tao sa labas. Maraming press, etc. Si Chato, sabi niya, nung ngayon siya, nagkulubong ng gano'n, at saka yung mga kaibigan niya, dinala siyang mabilis, inalabas siya. So, nagsuspecha ngayon ng mga tao na kaya, nung panahon na yon, noon lang kamamatay ni Lacson. Sa itaas. Kamamatay lang niya, halos kasabay. Noong sabay na yun. Gumagaling siya at kamamatay lang ng Lacson. Paano namatay si Lacson? Heart attack. Akala ngayon ng tao na heart attack siya dahil nakapatong si Chato. Napakasama. Please, I want to correct that. Kawawa po si Chato. Hiwalay pala. Hiwalay. Anong ginagawa ni Mayor doon? Okay, si Mayor, mahilig pala yan every Saturday, para magluto para sa mga kaibigan. Meron siyang kitchen doon, naka-complete chef. Costume. Chef outfit. Nakaganyan niya, naka-costume. At meron kong kubidin 2 or 3 friends para magluto. Nagkataon nung araw na yon, nung nagluluto siya magpapakain sa kaibigan, inatake sa puso. Namatay. Inatake, naturally, siyempre, kumalat na yan. Kaya ngayon, dumating sa mga press, etc. Dumami ang tao sa Aurelio. Wala, si Chato naman, nasa kwarto, walang kalam-alam yan. Kasama ng mga kaibigan niya. Maya ng konti, nung ready na silang bumaba, pagbaba niya ngayon, ang dami ng tao ngayon. Ngayon, inisip na ng mga tao, magkasama sila. No, napakasama. No? Please, I want to correct that. Naging malaking story yun. Pinagtatawa na lang ng Chato. Naku, hindi ako yun. Pero naging headline yun sa mga sa mga tabloid. Ewan ko kung naging headline yun. Basta yun, naging chismis up to now. Parang urban legend. Up to now, parang ganun nangyari. Na ang sabing Chato sa akin, naku, hindi ako type ni Mayor. So, ibig sabihin hanggang ngayon, may mga naniniwala pa rin sa kwentong yun? Marami, up to now. Because hindi si Chato ang dahilan ng pagkamatay ni Lacson. Ayan. So finally, it's out in the open. Doon sa mga nabuhay ng henerasyon na yan, yan ang kwento. Si Direk mismo nakakaalam dahil magkaibigan silang matalik ni Sinabi sa akin yun. Sinabi ni Chato na hindi ako ang type ni Lacson. At hindi siya apektado rin ng mga chismis. Hindi siya parang nalungkot, na-depressed. Hindi, nagtatawa lang siya. Natatawa lang. Ako nasasaktan dahil kaibigan ko si Chato. Nabanggit mo kanina na ang relationship nyo more of parang parang trabaho, no? Pero doon sa mga light moments, yung tipong kaibigan sa kaibigan lang, paano mo i-describe si Chato? Ang hirap tignan si Chato ng matagal kasi nai-inlove ka eh. Napakagandang babae. Nakakaawa ka naman talaga. Ako nagdadrive kasi wala siyang kotse. Kotse ko ginagamit, nagdadrive ako. Baka ako mabangga dahil sa katitingin ko kay Chato. Napakabait ng babae. Pero naging very close kami. Sa gabi, walang cellphone noon. Pagka nag-telepono kami, naku, ilang oras yung telepono na yun. Chismisan, katakot-takot lang. Ginalang ko ang kanyang Grabe paggalang niyan, ha? Hindi mo talaga pinrofess yung sa loobin hanggang sa kahuli-hulihan. Mahina pa ako doon, di pa ako playboy masyado. Kaya ginalang ko talaga si Chato. Palagay ko, yun naman. Kaya nung kahuli-hulihan sa akin, sabi niya, Nick, direct, punta ko sa bahay. Yun ang bahay niya sa Parañaque na. Nahahalata ko yung bahay niya ngayon. Akala ko may party, kaya ako kunimbida. Ako lang. Pinagluto kita ng Japanese food. Ako lang ba tao din? Ikaw lang. Nakita ko yung bahay niya, wala na yung mga estatwa ng mga beer can, wala na yung kasi naging born again siya. So kami dalawa lang. Taka ko, ba't ako kunimbida nito na kami dalawa lang? Yun nga yun, dahil sa pagmamahal niya sa akin bilang kaibigan, tunay na kaibigan. Kaya, ayun. Sinusubuan pa ako niyan. Ganun yan. Dahil mo sa pamahan niya. Nasibuan ako niyan. Sige, dyan. Yan. Okay na. Pagkatapos namin, sige. Hindi na kita papatulugin dito. Humingi ka na. Baka hanapin ka na asawa mo. Sabi dyan siya. Napakabit. Hindi naman nagsiselos asawa mo pag pupunta ka ron? Palagay ko malaking ayaw lang sabihin. Kaya kami nagkahiwalay ng asawa ko. Lagay ko True love mo siya. Walang maniwalang tao. Si Chato. Walang maniwalang tao na hindi kami nagkaroon ng relasyon. But we were the best of friends. Alam yun kung kilala mo si Jimmy Navarro o ABS-CBN, alam ni Jimmy yun, na napaka
maganda ang aming pagkakaibigan. Ano yan na, Direk? Simula nung nakilala mo siya hanggang sa pumanaw siya, magkaibigan kayo? Consistent din Magkaibigan nakikita kayo? Oo. Nung ang huling nga namin, yung kinimbitan niya ako, para, kala ko may party, yung pala ako lang. Oo. Yun na yun, yung goodbye. Nagluto siya ng Japanese food. Ako lang pala ang ano niya. Yun ang aming huling pagkikita. Mga last days ni tita mo, anong naalala mo? Palagi siyang tumatawag sa akin. Sabi nga, Jeannie, yung masahista mo, papuntahin mo dito sa bahay, pasusundo ko dyan. Kasi that time, I was still living in Santa Rosa, Laguna. So, yung masahista ko, yung din na nagmamasahe sa kanya. Sabi nga, masakit ang likod ko. So, sabi ko, sige tita, pasundo mo na lang, sasabihan ko. Hanggang sa pumupunta yung masahista sa kanya, na ano naman, nai-ease yung pain, yung back pains niya. And then after that, na-hospital siya. Nung na-hospital siya, in-angiogram na kasi nga suspetsya na baka may heart problem. And then they saw it. Meron talaga. Ngayon parang ayaw na niya magpa-opera. Talaga? Ayaw niya. Kasi open heart ang gagawin. Ayaw niya. So, sabi ng doktor, sige, pero strict diet ka. Kasi di ba lumaki ang tita ko na talagang sobrang laki niya. Ngayon sabi ko, tita, mukhang bawal din ang masahe sa'yo kasi tumataas yung presyon niya eh. Tapos sabi niya, hindi, ano lang naman, yung kumbaga parang dampi-dampi lang para lang maalis yung pain niya sa back. And then, meron siya mga tinitake na mga Chinese medicine kasi kumbaga pinaghahalo niya yung western and natural healing. Kaso ang nangyari, parang hindi umepekto din yung mga gamot na iniinom niya dun sa natural, sa herbal. So, dun pa rin siya bumagsak sa the normal medicine. Tapos, after that, nabalitaan ko na lang kasi nung time na yon naging busy na rin ako sa pagkanta ko. Nalaman ko na may nag-imbita sa kanya na from their church, pastor, na maligo sa pansol para nga mainitan yung likod niya kasi nga yun yung complaint niya, masakit yung likod. Pero yun pala, I've learned that manifestations na pala yun na sa heart, meron ng heart attack. So, naligo siya. Kasama niya yung kanyang alalay, si Tess. And then, after that, pag-ahon niya ng, sabi, jijingle ako. So, pumasok siya ng kwarto, pumunta siya ng banyo. Pagpunta niya ng banyo, bagsak agad. Yun na. So, in emergency siya sa Calamba Hospital. Pagdating doon, wala na. DOA na talaga. Bilis lang, ano? Mabilis lang talaga. So, I got a call from my dad. Siguro mga around 12 past. Sabi ng daddy ko sa akin, Jeannie, may sasabihin ako sa'yo. Kasi hindi nila maiano agad sa akin dahil parang nanay ko yun eh. So, sabi ng daddy ko, handa mo lang kalooban mo. Sabi ko, opo, bakit po ba? Tita mo wala na. So, sabi ko, ha? Sinong tita? Kasi nga, dalawa pa yung tita ko, siya at saka si Tita Carmen. So, sabi niya, Tita Chato mo. Ha? So, I was in shock. Hindi ako nakaiyak agad. Yung parang hindi mag-sink in sa akin. And then finally, when I went up sa kwarto ko, doon ako talagang parang pinagsama na yung langit at lupa. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko nung time na yun. So, mami ko, nagpunta na rin doon sa hospital. Tapos, ayun, inayos na nila yung wake ng tita ko. Sobrang bilis. Hindi kayo nagkaroon ng chance to say, No, wala na. to see each other bago nangyari? Well, yun na nga. Kasi nung 2 weeks before siya mamatay, pinatatawag niya ako palagi sa bahay niya.
Doon lang, kwentuhan kami. Tapos, mahilig siya magluto kasi. Kasama ko naman mami ko nung time na yon. Kasi palagi, Yoli, punta kayo ni Jeannie dito. Magluluto ako. Ang favorite niya lutuin is kalyos. Wow. Kalyos, yung sardinas niya, na bangus, yan. Palagi yan. Hindi mawawala yan. Kaya, tsaka yung Max Fried Chicken na favorite niya. Hilig kumain din, ano? Mahilig siyang kumain. Kaya, yun, pag dadating na namin, Ginny, puyat ka? Doon sa kwarto ko, mahiga ka muna, matulog ka. Ganon siya. She's a very caring person. Yun nga Medyo strong lang talaga yung way niya. Strong lang yung way ways niya, niya, pero talagang yung masyado siyang maalaga sa kahit sinong tao, lalo na malapit sa puso niya. Nung nawala siya, you felt the absence. Yes. How did you cope with it? Siyempre, pag may mga family gatherings, ang naiwan na lang kasi yung mami ko at saka yung tita Carmen ko nung time na yun. I miss her laughter. Yun yung... Excuse me. Okay. It's okay. Ang nami-miss ko sa kanya yung pagpasok ng bahay niya. Kumain na ba kayo? Tita, hindi pa. Pahanda na sa maid. Ganon siya. Tapos, pag may sakit ka, andun siya palagi. Tatawag sa mami ko, kamusta na si Jeannie, kamusta na si Edward. Yan. Basta, kung sino man yung may sakit sa amin. I remember, nung I was 13 years old, I was being operated sa back. I had scoliosis. Yung scoliosis ko, grabe talaga yun. So, siya yung tumulong talaga na maoperahan ako. At saka palagi siya na andon. At saka sinabi ng mami ko, umiiyak daw yun. Kasi nga, nakita niya, unconscious ako. Tapos, ang putla-putla ako. Yun. Para siya talagang naging nanay ko. She's the extension of my mom. She's very, very caring. At saka sobra yung pagmamahal niya talaga. Sa lahat, sa aming buong pamilya. I mean, even to my cousins. Sobra yun. Sobrang pagmamahal niya. Na, nung nagpapagawa ako ng bahay, sabi ko, ay naku tita, hindi ko yata matatapos tong bahay na to kasi wala na akong budget. Sabi niya sa akin, sige, ano pang kulang dyan? So, yun. Siya nagtuloy. Kaya hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko talaga makakalimutan lahat ng mga ginawa niya sa akin. Halata ko lang yung bahay niya, wala nang mga estatwa ng birhen. Gano'n. Kami dalawa, hindi ko malaman sa kanya kung bakit ako lang ang kinibili niya. Hindi mo tinanong niya, bakit ako? Bakit ako lang? Hindi ko maintindihan. Natanong mo sa kanya? Hindi ko tinanong. Hindi na. Pero hindi na sinasabi ito yun. Pero mahal akong tiyato eh. Mahal ako. As a person, mahal niya ako. Yun ang, sabi niya, ba't ako lang nandito? Ikaw lang kaibigan ko eh. Ganun. Ganun ang magsalita niya. Pabiro. Ganun yun. Mahal kita eh. Ikaw ang kaibigan ko. Kaya ikaw lang. Paano niyo ho di-describe yung pakiramdam niyo nung nalaman yung namatay? Nagalit ako eh. Nagalit ako doon sa mga kaibigan niya. Kasi alam kong mali. Sabi ko, dapat hindi naputol ang aming pagkikita at sa isa't isa. Dahil mabibigyan ko sa ika mas wastong kaso napunta sa religion eh. Ako naman hindi naman that religious. Pero unang-una napakasama nung advice na yun na maligo ka sa mainit na tubig. To be cured. Mali. Hindi siya dapat naman. Kaedad ko si Chato eh. 1936 siya, 1935 ako. Pareho kami ng edad. Anong mga ugali niya o katangian niya ang nagustuhan ninyo? Masyadong sincero sa kanyang ginagawa, sa trabaho niya. Mag-aaral siya ng script. Kahanga-hanga. Sa pagkatao niya, pagmahal ka niya, mapagmahal siya sa kaibigan.
Ganun. So you never had a chance to say goodbye kay Tita Chato? Ang goodbye namin, yung gabi nung kinumbinta niya ako, palagay ko, nag-goodbye siya. Oh. Hindi ko malaman kung bakit. Pero kung bibigyan ka ng chance na makausap siya, ano sasabihin mo sana sa kanya? Kung Chato, sakali may chance ka pa. Alam mo, Chato, dapat nagkatuluyan kang dalawa. Alam mo, naipit ko, tsaka ako'y mahihain ako noon, hindi pa ako malakas ang loob. Matunog na naman ang name ni Tita Yes. Chato because of this Pepsi Paloma movie na ginagawa ni Daryl Yap. Anong opinion mo ron? Okay, for me, okay din yun kasi kahit papano nabobrought up na naman yung kanyang pangalan, no? But for me, sana lang, yung totoo. Kasi, tama yung sinabi ni Direk na lahat ng mga nakatrabaho niya, meron siya talaga palaging compassion doon sa mga tao na nakakatrabaho. Normal niya. yun. Normal yun sa kanya talaga. Kahit sa crew, ganun siya. Lahat. Kaya mahal siya eh. Pero yung closeness, I don't think ganun ka-close. Because? Baka hindi niya naikikwento sa inyo, hindi kaya? Kasi yan, pag close siya talaga, kukwento niya yun. Kukwento niya. Pero yung pagkwento niya, it's within the family. I mean, sa akin sa inyo. or sa mami ko So you or would sa know. tita You ko. would know, Yes, of course. I would know. So she never mentioned Pepsi? Never. Never. Oo. Yun lang, ang sa akin lang, sana patahimikin na lang yung yung soul ng tita ko. Wag nang i-drag sa maling balita or maling usap-usapan. Or sana man lang, kinausap kayo. Yes. Kinonsult kayo. Yes. For reference, Yes. di ba? Sana. Pero sa Kasi- nakita mo, yung acting na gano'n ni Miss Gina Alahar na parang very, passionate and hyper. Well, with regards to Ma'am Gina, magaling siya talagang artista, no? Ganun talaga yung ganun ang personalidad ng tita ko eh. Gano'n. Ganon siya. Ganon. Pero nga, hindi yung storya, I don't know if it's fabricated or what. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yun. Basta as far as you're concerned, your Yes. family is concerned, Yes. wala kayong alam na meron gano'n. Wala. Okay. Si Tita Chato ay nakasama ni Vic Soto sa Okay Cafe Rico. Yes. Nakakasama ka sa shooting na yun? Actually, hindi ako nakakasama, but then I always see si Sir Vic naman. Pag mga parties ni tita, kasi they've been very, very close. They were close, ha? Yes. So pumupunta si Vic Soto sa parties? Yes. Tapos, okay. yung bahay ni Vic Soto dati sa Tagaytay, nasa taas yung bahay ni Vic, andun sa baba lang ang bahay ni tita. It's just walking distance. So, pag minsan na andun kami, tapos andun si Vic, minsan bababa, magkikita sila, ganun. They are really close. Mahal ni tita si Vic. Oo. Kaya nga iniisip ko lang, kung alam ni tita mo na nangyari, paano ka magiging close sa isang taong gumawa ng krimen? Yun. Oo. Kaya ako, I don't believe in that. Kasi Oo. nakita ko yung relationship ng tita ko kay Vic. Oo. Kung may ganyang pangyayari, I don't think hahayaan niya yun na. Oo. Noon pa lang, mag-iingay na yon. Kasi knowing her. Pero sabi ko, I don't think this is true. Kasi sabi siya parang tumubos nung bangkay. Hindi. Hindi totoo. Hindi. Kasi you would know. Yeah, I would know. Or probably kung meron man siyang naitulong. Pwedeng financial. Yeah, diba? financial. Pero yung para tumubos, I don't think she's gonna do that. She's not that type na yung lalabas siya out of her way. Hindi. Yun, meron siya papatawag na tao, magbibigay siya. Not unless pamilya niya mismo, kadugo niya, yun, talagang lalabas yun. Ako naman, in respect naman dun sa kung sino man yung gumawa ng pelikula, opinion niya yun di ba? Yun ang gusto niya para for marketing purposes. Ang dami natin na lamang information Yes. tungkol kay Tita Chato na ma-appreciate sigurado ng mga tagahanga niya. Yes. Meron ka bang are you still singing now? Yes, I'm very, very much active. Saan ka pwedeng mapanood ng mga videos?
I'm performing sa Melo Steakhouse sa BGC ng Thursdays from 7 to 10:30 p.m. And Okay. then I have Melos din sa Westgate Alabang naman tonight, Friday, from 7 to 10. Ano mga songs ang kinakanta mo? I'm into jazz. Nasa jazz. Parang lounge singer, gano'n? Yes, Style. mga gano'n. Oh. So, kinakanta mo pa rin yung mga nire-request ni Tita na Yes. mga Burt Bacharach songs? Yes, kasi yun talaga, she's a fan of jazz, jazz music. So, talagang noon pa man, sinasabi niya sa akin, etong pakinggan mo, lahat yan binibigyan niya sa akin, yung mga standard recordings ni Barbara Streisand noon, mga June Christie, yung mga malalalim na mga standards. So, ang laki talaga ng influence niya sa'yo, no? Malaki yung influence niya sa akin. Even sa career. Yes, malaki talaga. Grabe. Well, rest in peace, Tita Yes. Chato. I'm sure you're smiling up there in heaven Yes. listening to all these stories. Yes. Thank you. Thank you, Thank Jenny. you so much. Thank Thank you for your, kumbaga, sa pag-imbita mo sa akin Oo naman. and giving me a chance to, kumbaga, tell the story of kahit sa maliit na panahon yung story ni Tita. Always welcome. Thank you so much. Thank you. Sa ngayon po, hirap talaga po. Hirap kami. Lalo na kami magkapatid. Kasi talagang araw-araw namin kasama siya. Kausap ko sa US, ganun. Pero talaga po, kailangan po namin papakita sa mga tao na The show must go on. kaya po. Opo. Pero hirap po talaga. Lahat pa kayo nagkaroon ng chance na makausap si Mercy before she passed on? Opo, kausap ko siya after ng surgery po niya. Then, Malakas pa siya, di ba? Parang nag-post pa siya online eh, di ba? Nahingi po siya ng tulong. Yun na yung pong parang na siya, lalagyan na siya ng tubo. Kasi nga medyo, may nakita, after ng surgery niya, may nakita po sa lungs niya. Parang may may tubig. Ganun. Na dahil lang nahirapan na siyang huminga. Opo, nahihirapan na po siya huminga. Then after nag-usap pa po kami, sabi niya, ICU ako. Sabi ko, okay lang yan kasi nasa US ka. Malaking chance na, kasi nasa US ka eh. Pero after po ng kinagabihan po, ayun na po, may tumawag sa akin yung nag-alaga sa US na, na raw, hindi na raw yung kidney niya, nagpa-function na lahat. So nagulat kayo talaga? Opo. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine.